milyong-milyong Pilipino. Kaya tamang-tama yung awiting inawit ni Miss Dayan. Pag-ibig sa tinubuang lupa, yun po ang dapat nating ibalik. Yun ang wala kay Marcos, yun ang wala kay Romualdez, kay Saldico, at sa mga magnanakaw sa gobyerno, kasama na ang mga kriminal na kontraktor na kasabwat nila. Kung ang gintong palay ay kumakaway, katabi mo ako sa bukid bayan ko. Kung tigang ang lupa at di ka makaluha, ako ang magdidilig. Ay lumalaban ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Isa pang version, the people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Sabay-sabay saba para buhay naman ang ating puso. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Tutulan mo, itakwil mo! Tutulan mo, itakwil mo! Isa pa, one more time with feelings! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Tutulan mo, itakwil mo! Tutulan mo, itakwil mo! Ayun, dumadagundong ang boses ng mga mamamayan. Ma'am Dang, ikaw daw ang panghuling magsasalita dahil mag-summarize na tayo. Come here. At si Ma'am Karen ang susunod after you. Pakinggan natin si Miss Dang Imperial. Mula po ito sa Inday Sara para sa bayan. Susunod si Miss Karen mula sa Inday Layers. Halika Ma'am Dang. Pero bago si Ma'am Dang, ang ating ritual, punas muna sa lawan. Okay, Ma'am Dang, come here. Dito dito Ma'am Dang. Okay, nakakabay na si Ma'am Dang Imperial. Okay, good evening po sa lahat. To tell you honestly, hindi po ako sanay na humarap sa ganitong laban. Full supporter po ako. Nagdadala po tayo ng mga kapwa natin, volunteer supporters, sa mga pagtitipong ganito. But since wala po yung ating national spokesperson for the Inday para sa bayan, tinawag ako ni Ka Eric, so siguro I'll just give few words. Isa po dati akong flight attendant, isa po akong OFW, kaya sa mga marurumi ang pag-iisip na nandito po kami nagtipon-tipon na mga bayaran, hindi po kami mga bayaran. Yan po ang unang puntos namin. Pangalawa, malinaw nung naglahad ang ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sinabi niya na nung una na dalawa lang tao ang humahawak ng kaban ng Pilipinas. Yan ay si Martin Romualdez at si Saldico. Pero hinayaan ng mamamayan naniwala sa mga kung anong kabagastugan at pilit na iginigiit kay BP ang ilang milyon na kanyang budget. Na kung tutuusin napakaliit po, kulang po yan laban sa mga insurhensya na gagamitin niya sa mga intel. Kung kayo po ba ay mag-uutos ng, alamin mo nga pagkatao nito, sasabihin niyo po ba ang pangalan? Natural ang sasabihin ay Mary Grace Beatos. Kasi hindi mo naman sasabihin na si Juan de la Cruz o di pinuntahan na ng mga hadlang ang mga kaluluwa at patayin si Juan de la Cruz. Kaya ang ginawa ng ating OVP ay
itinago ang pagkatao para protektahan ang si Juan de la Cruz. Ngayon, ang Diyos na po ang tumutulong na ipamulat sa mamamayang Pilipino dahil ipinaramdam niya po ang baha dito sa NCR at sa ibang mga rehiyon. At doon natin nadiskubre na hindi lang milyon, hindi lang bilyon, trilyon ang napapakinabangan ng mga anak ng kontratista at ang mga ibang congressman. Inuulit ko po, ibang congressman dahil hindi naman po lahat ng congressman ay magnanakaw. Pero malinaw, napakalinaw po. Kasi kanino nang galing ang budget na binibigay na 150 million para pirmahan ang impeachment ni BP Inday? Di ba ang linaw? Sino ang mga pumirma ng impeachment ni BP Inday? Alam na alam natin, nandun ang mga pangalan nila sa mga social media. Napakalinaw. Ngayon, pinupuntiryan ninyo, idinidiin ang mga contractors. Hindi lang po sila ang mga salarin. Ang puno ng pinakasalarin, yun po dapat ang puntiryahin. At doon tumakas ng pangalawa. Nasa US na, kunwari may sakit sa puso. Sana matuloy. Diba? Dapat, bakit si President Duterte kinidnap, dinala sa ibang lugar? Yun, voluntaryong tumakas at pumunta sa US. Yun dapat ang hantingin at ibalik sa Pilipinas para harapin niya ang mga kasong inilalatag, iniharap ng ating Senate. Tamang-tama, nagkaroon tayo ng senador, si Attorney Rodante Marcoleta. Mapalad tayo at nandyan naninindigan. Siya ay matapang na umaharap sa mga congressman noong siya ay isa pang congressman. Ngayon, isa na siyang senador. At ngayon, ating ipagdasal na sana manindigan siya at matukoy at maipakulong natin, mapagdusahan ng mga walang hiyang dahilan kung bakit ang ating bansang Pilipinas ay binabaha. Samantalang sila, ang kanilang pamilya ay pa-shopping ng ilang bilyon na mga bag, ng ilang bilyon mga sasakyan, at mayroon pang nagpa-private jet plane. Kakaiba, habang tayo ay ganito, na binabahat tayo na hindi natin saan lilipat, saan kukuha ng kakainin, samantalang sila, it's worth more than 700,000 for one just sitting. Grabe! Grabe, para ikaw ay kumain ng isang 700,000? Ka, Eric? Grabe! Di ba kinakaya ng konsensya ninyo, tapos ngayon, nasaan kayo ngayon? Kayo ay tumakas. Di ba? Kaya mga kapatid, mga kababayan, magkaisa po tayo sa panawagan na lumabas para po talagang ipaglaban natin na mapatalsik sa kinauupuan ang mga magnanakaw na mga congressman. Diba? Isigaw po natin, labanan natin ang korupsyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga pumunta at patuloy po nating sundin ang mga panawagan ng ating si Ka Eric Celis at malakas ang loob at ipagdasal din natin ang proteksyon ng bawat isa sa atin. Pasalamat at saludo tayo sa ating mga vloggers. Malakas loob din na sila ay tumutulong, sumasama sa atin at pinapalaganap ang mga kaganapan dito sa NCR. Saludo kami sa inyo, pinaparating ninyo sa anumang sulok ng mundo, hindi lang sa Pilipinas. Maraming salamat sa ating mga vloggers. Thank you, Pastor.